po mga kababayan ng sir. This is John the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is May 25, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa my welcome to Silver Heights, Talon Street, Barangay 105, Tala, Caloocan, at dadalhin po natin yan sa may Banana Street, Barangay 175, Camarin, Caloocan yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya natin po. Sinabi ninyo, may pinapipirma sa inyo, nagbayad na kayo ng 20,000 para maging sa inyo, parang tubigin po. So yun lang yung detalye na matagal na palang sinasakan ng inyong mister. Pero sabi nyo, sinasakan yan, pero alam niya mayroong may-ari yung kanyang sinasaka. Mayroong nangyayari dito. So paano po mangyayari? Unless ibininta po sa kanya itong lupa o kaya yan ay kumbaga na cover ng Comprehensive Agrarian Reform Law. Pero para po yun, kailan pa po yun? Kumbaga nag-expire na po yung batas na yun, yung kung di ko nagkakamali ang last na nakalagay na 1987 pa. 1987 part. 1987. Pero bakit ngayon lang po kayo pinapipirma ng dokumento? Ang mahalaga po doon, yung notice of coverage po kung yan ay agrarian reform na lupa. So ang dami pong question mark, ang dami pong red flags na Lourdes. Ang suggestion ko po, kung ayaw nyo dumiretso sa police, dumiretso po kayo, dalhin nyo yung dokumento na binigyan po ba kayo ng kopya ng dokumento? Meron po. Dalhin nyo po yan sa abogado para masuri o kaya kung gusto nyo ipadala nyo po dito pero hindi ko alam kung kakayanin, papascan yan at papadala po natin sa Televiber hotline. Pag-aaralan ko po yan at kung kailan po natin yan mapag-aralan, pwede nating talakayin dito. Opo, pero ma'am, ano lang po muna, huwag po muna kayo magtuloy sa transaksyon. Opo, lalo na natin yung papel, ha? Yung 20,000 po, hindi po maliit na pera, nanay, sayang po kung hindi na verified at hindi yan legitimate. Opo. Nanay? Puro namin pwede dalhin kung personal. Pwede naman kaming luwas. Ate, kayo po ma'am, Viber? May nakasasyan naman ako. May nakasasyan ako. Alin po ma'am, meron po ba kayong cellphone na may camera? Ate, kayong Viber application ma'am? Wala. Baka po yung mga anak ninyo, yung mga pamangkin ninyo ay pwedeng picturean yung 20 page document, padala na lang po dito para hindi po sayang yung biyahe po Opo, ninyo. para hindi po kayo gumastos po ng karagdagan ma'am. Willing po si Attorney Noel na basahin po yung document. At saan namin i-send? Dito po sa 0919-278-3000 po. Saan po ba kayo nag-text or tumawag? Diretso po ba kayo sa hotline? O sige po, dadala ko pagkano. Sige po, Nanay Lourdes, maraming salamat po sa tawag Abangan po ninyo. namin ma'am yung tawag po ha, yung message po niya sa Viber. I-text po namin ulit sa inyo. Opo. Takal po, salamat ma'am, minigit kayo po. Ako sa Ayan po, sinasya. Paalala natin ulit kay Nanay Lourdes at lahat ng ating mga kapamilya bago nyo po bitiwan yung inyong pinaghirapang pera. Manigurado po tayo. Libre pong magtanong dito. Hindi lang po kay Attorney Noel, kay Partner Liza, pati kay Doc Dennis. Nakita ko nasa siya. Libre pong magtanong kay Doc Dennis. Opo. Samantalahin po natin yung pagkakataon. Hindi biro yung 20 mil at kung mapapatunayan na yung fake yung partner, sana mabawi eh, no? Pwede naman po natin tulungan ma-report po yan. Pero kailangan malaman mo na ngayon. I-verify lang po muna yung papel. Ano po, hinga lang po muna tayo. At least, alam lang natin na kapag may humingi pa sa kanyang karagdagang pera, kasi kadalasan yung mga red flags yung partner. Maya-maya, ay sorry, may
dagdag pang kailangan mo. Tsaka, minamadali ka. Dapat ngayon na ngayon na. Similar lang sa iba. Hindi ka naman magiging response. So, dapat marunong tayong bumasa ng sitwasyon. Pag minamadali kayo at masyado mababa ang presyon po dyan, most probably it's really not true. So, if it's too good to be true, it's probably not true. Tsaka sayang kasi sinasabi niya, binungkal yun ng kanyang asawa. Meron pong legal na paraan. Tayo, meron po tayong mga ahensya ng pamahalaan kung saan yung sagot nila ang pwede nating panghawakan. Huwag po tayong dumaan sa mga fixer doon, sa mga intermediary o nagpapanggap na kaya nila itong gawin para sa maliit na halaga, kadalasan po. Kaya hindi naman natin agad-agad itong uhusgahan sapagkat hindi pa nga natin nakikita yung dokumento, pero kadalasan po, yan yung mga nanluloko. Eh, saka ano na kayo, partner, panahon na ng mga AI, alam mo yung mga app, kaya nilang, hindi ko alam kung na-try mo na yun. Merong app doon, bawal yata sabihin, pero itawagan natin sa pangalan ChatGPT. Alam mo, pwede ka gumawa ng faking mga transaction slips doon. Kaya i-produce ng app na kung titignan mo, akala mo totoo talaga. So kung kayo po ay, kumbaga parang tagilid dun sa mga makukuha po ninyong document, you can double check it sa, ano ba yung tawag dito? Agrarian report? Tama. Ano ba yan? At yan po, meron mga local na mga opisina sila. Pwede rin kayo magtanong sa inyong munisipyo. Meron mga municipal agrarian reform officers na pwede kayong pagtanungan. O kaya, lahat po ng department agencies, national government agencies, meron po yung mga website. Meron din po yung mga help desk. Pwede kayong mag-send ng email ng kanilang Yung serial number kasi usually yung mga ganyan. Yes, partner. Check nyo yun, yung land title number. Sino ba talaga nakalagay doon na pangalan? Libre lang po yan mag-inquire sa gobyerno. Yun ang punto ng buwis natin. Yeah. Pakibukangan natin, sayang naman, di ba? Libre lang po magtanong dito sa mga ahensya ito. Yun po kanila po mga trabaho. Ano? Kaya po trabaho po na namin ay may bigitaan sa ilang mga paalala. Kung kaya po yung may mga katanungan mga kapamilya, nakikita ko na po ito sa ating live stream. Babasahin po natin yan. In just a few minutes, huwag po kayo bibitaw. Babalik po ako live. Attorney. Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alam niyo ba Liberate Pro? Liberate pero Pro. Silmarilla, multivitamin pa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liberate Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory condition. Pinapaniwala nila yung mga taga-BIR na pwede mag-issue sa kanila ng bagong resibo. So, yun ay kumbaga sa ngayon, yun pa lang po ang pwede ninyong gawin. Ireklamo yung maling issuance ng bagong mga resibo dahil nga hindi nila pwedeng sabihin na hindi nyo kami in-inform kasi nga ngayon lang sinabi ninyo binigyan nyo sila ng kompletong informasyon. Malamang magkaibang opisina at yung nag-issue ng resibo na yun hindi nakipag-usap dun sa opisina kung saan kayo nagpa-receive ng kompletong dokumento. Actually, nung nalaman po ni attorney ng BIR na may pending case, hindi po kasi yun dinesclose nitong Yun, talagang hindi nila i-disclose kasi ang objective nila. Actually, nabulabog sila kasi pag may case, mahirap po yun, di po ba? So sa tingin ko po, Nagpapit sila. pasensya na po Miss Joy kasi wala na tayong oras. Sa tingin ko nagawa niyo po lahat ng tamang hakbang at pagbigay at hintayin po natin ano yung kilos or action ng BIR para i-correct yung kanilang maling ginawa. Dahil yung ginawa nila, kulang or may withhold na information and therefore talagang magkakamali sila kung nag-rely sila doon sa maling informasyon. Miss Joy, pwede po natin ituloy bukas. Okay lang po ba kayo tumawag? Muli. Yes, sure. Sige po. Sure po. Kung meron pa kayong karagdagan, Kayo lagi. ay salamat po. Oo, salamat po, sir. Salamat po. Ano po kami, we always continue to listen to you. Okay, maraming Oo, salamat. for your advice. Salamat po and God bless us. Thank you. Ma'am, abangan namin tawag po ninyo tomorrow ha. If you can line it up na mga maaga po, as in early minutes Yes. ng program, ma'am, tawagan na Tatawagan po namin kayo kaagad. Yeah, I will po. Maraming salamat po. Thank you po, Miss Joy. Ingat po kayo, ma'am. Nais ko lang
partner, bago tayo magsarado, si Miss Ingrid Chualao na lagi daw nanonood sa Uy, atin. thank you. Lagi daw nanonood sa atin. Partner, yung kambal mo, yung espiritu mo, partner, nagkakami pa pa hindi, grabe ka. Pero, oo, go ahead. Mrs. Ingrid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ko sa amin dalawa ni partner Liza. O, at saka syempre, hello po kay Doc Jean Marquez, siya yung nanonood ngayon. I love you, Doc Hello, Jean. hello. Thank you so much for watching. Sa ngayon, partner, Hindi na bago natin mag-tempo mababagin, pang kamboses oo nga, natin dito, sorry. pasensya na po hindi namin nabasa natin yung mga mensahe, but tomorrow po isisikapin po namin makapuntahan kayo dito sa live stream. Ako po si Liza Aquino na nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan. Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis Go. sa DZRM Talk Show. Let's go. See you again tomorrow. Bye! Hello Attorney sa DZMM. Ito po ang DZMM, bahagi ng kaysaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40